Kapag ganito kahaba yung buhok mo, decided ka ba na biglang magpaikli? Itong ating client, gustong-gusto niya is maikli. Kaya ang gagawin natin is number 3 na buzz cut dahil yun ang kanyang gusto. Dati na siya nagpapagupit ng ganito, kaya sanay na rin siya. Ayun, no? Kita naman natin yung tama ng clipper. Talagang bilog na bilog naman yung kanyang ulo. At bagay sa kanya yung ganitong gupit. Kahit ngayon ay tag-ulan na, mainit pa rin yung panahon, pwede pa rin kayo magpagupit ng maikli. Tingnan natin yung resulta ng gupit na gagawin natin para sa kanya. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Ayun, no? Okay din talaga yung mga ganitong klase ng gupit. Para sa buzz cut, maganda yung number 3. Next natin dyan, gawa tayo ng pinakang baseline. Sa mga beginner barbers, okay na okay yung paggawa ng baseline para sa pag-uumpisa ninyo. Para hindi kayo maligaw doon sa sukat na gupit na inyong gagawin. At pwede naman dito na agad tayo mag-umpisa sa may pagbiblend sa lugar kung saan tayo magpipade. 1.5 na clipper guard pa ikot para hindi masyadong mapuwersa yung pagnipis. Start tayo sa ganitong proseso para okay na okay yung magiging resulta nito. Sa mga followers natin, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood, pag-share ng video, pag-comments at pag-likes. Simpleng gupit lang pero kapag tama yung proseso natin, makakagupit tayo ng mas maganda. Gumamit tayo ng number 2 na clipper guard sa itaas ng 1.5 para maging balanse. And then number 1 naman pagkatapos ng 1.5 dito sa pinakang ibabang bahagi sa may lines para balanse yung pagkakanipis niya. At unti-unti makakagupit ka ng tulad nito. Sa mga beginner barbers po ito. Sa mga sanay na siyempre may mga sarili kayong proseso. At yun ay ating kino-consider din. Basta maganda yung outcome, okay na okay yan. And then next natin, 0.5 or half guard. Pagkatapos natin gumamit ng number 1, unti-unti nagbe-blend na yan. Unti-unti nagagawa na natin ng magandang fading yung gilid nito. At hindi na po pwersa yung pagtaas ng fading niya kapag tayo merong baseline or guideline. And then next natin dyan is 0 close, 0 half or 0 open. Laruin natin yung adjuster sa pagbura ng lines. Kapag pumupokus tayo dun sa lines, siyempre naka-close lang yung lever niyan o yung adjuster. At kapag tayo naman ay medyo tumataas yung paghagod, medyo i-half natin yung adjuster para hindi mapuwersa yung pagnipis nito. Sa pagbura, pakanto-kanto lang ng talim ng clipper. Dapat fade blade para mabura natin yung pinakang lines nito. Sa pagtatanggal naman ng mga dark spot, pwedeng gunting yan tulad ng ginagawa natin. Pwede ding tining scissor, pwede ding clipper. At lahat yan ay pwede natin i-consider basta kung alin yung pwedeng makatanggal ng mga dark spot ay pwede natin gawin. Sa gunting, pwede natin gayahin yung ganitong pamamaraan. Kapag may nakikita tayo mga bumubuong buhok ng mga paila-ilang piraso, ay pwede natin gawin yung ganito. May pag-iingat lang para hindi maukit at hindi mapuwersa yung gagawin nating pagtanggal ng dark spot. Siyempre gawa tayo ng lineup, sentro muna ng noo at dapat ay yung end lang ng buhok at hindi ito dapat mapataas. Linisin lang para siya ay magandang tingnan at hindi mapataas at hindi masyadong pumuti yung parting noo niya. Saka natin tatanggalin yung ilalim ng kanyang buhok. Ganito lang yung proseso na ginawa natin. Pwede din naman na tanggalin na rin natin agad. Depende na sa iyo kung ano yung proseso na hiyang ka. Sa akin, ginawa ko yung ganitong proseso. Inilas natin yung ilalim. At ginawa na muna natin yung pinakang gitna. Nag-fading muna tayo. Saka natin tinanggal yung pinakang gilid nito. Yung ating trimmer is sagad yung talim kaya makikita natin para na siyang inahit. Dito tayo sa kaliwang bahagi. Inayos natin bago natin inahitan. Binasa muna. Pagkatapos niyan, siyempre okay na yan. Buzz cut na yan. Malinis na tingnan at summer looks pa rin kahit ngayon ay tag-ulan na. Kapag mainit ang panahon, magpanipis ka ng buhok para presko at ready ka na sa iyong mga gagawin sa trabaho man sa opisina or sa eskwela.